Sinasalamin ng isang bansa ang katayuan ng bawat pamilyang nasasakupan nito. Sa Pilipinas, hindi maikakailang malaki ang populasyong nabibilang sa mga mahihirap. Mga Pilipinong tila ba binagsakan ng langit at lupa. Mga Pilipinong mistulang naghihingalo dahil sa di naranas na matinding dagok sa buhay. Sila ang mga kapos. Kasabay ng paggising ng umaga, ihip ng maligasgas na hangin at ugong ng mga sasakyan, isa na namang pakikipagsapalaran ang nag-aabang papasanin ni Annabel. Mairaos lamang ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Saktong alas 9 ng umaga nang marating namin ang lugar ng Little Baguio, na kung saan dito rin sa lugar na ito makakapanayam namin ang isang taong magiging bahagi ng aming dokumentaryo. Tara, samahan niyo. Ako po. Magandang umaga po. Kayo po ba si Miss Annabel? Tuloy kayo. Sila. Ako po si Arin Caudi, postrado ng Real Time Stories. Ako kayo. May ginagawa kasi ako eh. Oo. Ano po ba yung ginagawa ninyo? Ay, ito'y pangtingin natin. Para may dagdag kita. Ang anak ko nag-aaral. So, ano man lang dito yung pambaon nila. Kahit man lang yung pamputin namin sa araw-araw makuha dito sa yung pambaon nila. So isa po ito sa mga pinagkukunan nyo ng pera sa pang-araw-araw. Kasi kung hindi ko gagawin ito, wala talaga. Magpugutin kami. Ilan po ba ang anak ninyo? Tatlo, dalawang nag-aaral. Lahat po sila nag-aaral. Yung dalawa nag-aaral. Yung isa, So nasa elementarya po sila, yung dalawa. isang grade 5, isang grade 2. Tapos yung bunso ko, 3 years old. So nagagatas pa din yun, kaya... Sa dyan nyo din po kinukuha yung panggatas ng... Minsan, oo. Kasi hindi na rin maano eh. Kumbaga yung pinapadala sa amin ng asawa ko, kasi kaalis lang kasi ng asawa ko. Pinapadala niya sa amin sa pagkain lang talaga. Hindi talaga maano lahat. Eh paano po kapag hindi po nakapagpadala ang asawa niyo? Yun na eh, ang hirap eh. Kailangan ko talagang gawin ito. Mabuti na natutulungan ko ng mga ganito. Kung hindi, ako, pupun talaga kami. Sa pinapadala po ng asawa ninyo, katuwang ang kanyang panganay sa pagtitinda dahil sa hirap ng kanilang dinaranas, napilitang mawali sa kanila at mga ibang bansa ang kanyang asawa, makaipon lamang ng pantustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Wala kang aalmusalin. Tapos iisipin mo pa, saan ka mo magkukuha ng pangtanghalian, panghapunan. Tapos wala kang pang-ipon ng tubig. Parang pag sasakit ang ulo mo, kaya ako, lagi ko na sila doon. Ikaw na po ang bahala sa amin, sa mga anak ko. Minsan, mama, nagugutom na ako. Anak, antay lang. Hindi tayo pababayaan ng Diyos talaga. Mag-pray lang tayo, ganyan. Naranasan mo na ba na ay wala talagang makain? I mean, yung tipo nang di mo pakain yung mga bata. Pero... Hihingi na lang kami sa biyanan ko. Nanay, pupunta doon yung mga anak ko. Nanay, wala kami makain. Tapos, umiiyak talaga ako, Eugene. Alam mo yung talagang sabi ko, naawang-awa talaga ako sa sarili ko pati sa mga bata. Sabi ko, Lord, ikaw na lang po ang bahala. Kaya talaga nagsisikap ako noon. Magtitinda ako ng kakanin, pupunta ako sa pilihan, alas 2 ng madaling araw, pupunta ka doon. Tapos, pagdating mo dito, magigising ka ng alas 5 para itinda naman yung mga kakanin na yun. Pinagtsatsagaan ko yun, laki-laki na ng tiyan ko.
buhat-buhat ko yung basket na ang bigat-bigat puno ng kakanin. Para lang pang araw-araw talaga namin pumapasok pa mga bata. Dahil sa positibong pananaw ni Annabel sa buhay, hindi mababakas sa kanyang muka na siya'y may matinding pasanin sa buhay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga ngiti, nagtatago ang isang Annabel sa katotohanang halos nalulumo at umiiyak dahil sa kakapusan sa buhay. Maibigay, kahit piso wala ka man lang maibigay, napakahirap. Tapos minsan pag sa gabi, maglugaw lang kami. Kasi wala kaming ulam, wala kaming bigas. Yung kalahating takang na ng bigas, ilulugaw namin. Iwalan sahog. Luya. Luya lang yung tas maswerte na lang kapag may Nuro Cube ka para lang may lasa. Ang gagawin ko na lang, magic sarap ko siya para may lasa. Kesa hindi kayo kumain. Kasi hindi kumain yung mga bata. Pinagtsatsagaan ko talaga anong gagawin kong paraan. Minsan naman kinakapalan ko lang talaga yung mukha ko. Hihiram ako sa kaibigan ko kahit kalahating bigat. Nararanasan ko talaga yung ganun. Para mapagtagumpayan mo yung hirap. Wala talaga akong ibang pinaghuhugutan ng lakas kundi ang Panginoon natin kasi siya lang ang nakakaalam ng buhay natin, siya lang ang malalapitan natin, wala nang iba. Diba? Pag talagang down na down ka na, talagang nandun na, siya na lang talaga maiisip mo. Pangalawa, ang mga bata, tinitingnan ko na lang sila, yun na nakakalakas ng loob sa akin. Kasi kung panghihinaan pa ako, paano mga bata, paano ko sila itataguyod, paano ko sila maaalagaan ng gusto. Naisip mo na bang, sumuko sa mga problema? Minsan, talaga. Kaso lang parang may pumubulong sa akin, para yan lang yung problema na yan, susuko ka na. Kaya talagang, Lord, ikaw na lang po ang bahala sa amin. Kakayanin ko po lahat ng mga pagsubok na bibigay niyo. Basta, huwag niyo lang po kami pababayaan. Walang magkakasakit. Alam mo yun, ligtas sa anumang sakuna. Okay lang, kakayanin ko lahat to. Kaya ko to. Kaya ko. Sige, kung yun ang paraan ninyo na magkakaroon kami minsan ng pagsubok. Okay lang, kakayanin ko talaga lahat yun. Alang-alang sa pamilya. Ayoko magsumbong sa mga magulang ko, hindi katulad ng iba na pag nag-aaway, punta ka agad, tatakbo doon, problema. Ayoko nang ganun, kasi kumbaga, kaya ka nagpamilya, kaya mo, kailangan pangatawanan mo, di ba? Kaya payo ko lang sa mga pamilya, na magpapamilya pa lang, kailangan talaga ang pangunawa nila, ang kapit nila sa Panginoon, mahigpit. Kasi kung wala ka talagang kapit, wala. Maghihiwalay kayo kaagad. Pagkakawatak-watak ang pamilya mo, ayoko nang ganun. Ayoko yung naririnig ko na nakikita ko sa mga pamilya, naghihiwalay. Ayoko nang ganun. Kaya, kailangan talaga malakas ang pananalig mo sa Diyos. Kasi kung wala kang pananalig, wala kang pananampalataya, wala kang pagmamahal sa Kanya, wala. Walang mangyayari sa'yo. Kunting pagsubok lang, bagsak ka na. Wala. Kaya yun lang talaga payo ko sa kanila. Maging matatag, maging pananalig. Number 1 yung pananalig sa Panginoon. Yun lang. Magsilbisa ng aral sa atin ang dokumentaryong ito para simulan nating lawakan at laliman ang ating pangunawa sa tunay na konsepto ng buhay natin sa mundong ating ginagalawan.
Ako si Alvin Caldi Postrado at ito ang aking dokumentaryo.